ka namin. Bayang muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain si Jesus na anak at lingkod ng Ama, ang kanyang biyaya at kapayapaan naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa paghahanda natin para sa pagdiriwang sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon, alalahanin natin ang nakasisirang bunga ng kasalanan sa ating buhay at hilingin natin sa Panginoong tayo'y pagalingin sa ating mga pagkakasala. Panginoong Jesus, naparito ka upang ipahayag sa amin ang pagmamahal at kaningningan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa iyong pagbabagong anyo, ipinahayag kang pinakamamahal na anak ng Diyos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang daan tungo sa buhay na walang hanggan at kaligayahan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang magkapangyarihan, Panginoong Hesukristo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukupkop bilang mga anak. Ngayong kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway pagindapating maging tagapagmanang kaniyang katambal sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuutan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000 bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman isang tila taong nakasakay sa ulap.
Bumaba ito siya ng kapamahalaan ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy maghahari, ilakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na kata lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong tinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala na ipahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakatutulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa namamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nila nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap at mula rito ay may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala na silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang gabi sa inyong lahat mga kapanalig. Ngayon po ay anticipated mass para sa kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Bakit po mahalaga ang kapistahang ito? Sapagkat tandaan mga kapatid na nung si Jesus ay magkatawang tao, naging napaka-ordinaryo po ng kaniyang anyo. Kung ano po ang anyo ng ordinaryong Hudyo, ganun po ang kaniyang anyo. Kahit na po gumagawa na siya ng mga tanda't himala, hindi karakarakang masasambot ng pangunawa ng mga tao kung sino at ano siya. Kaya kinakailangan pong ipakita niya unang-una sa mga alagad na siya ay hindi karaniwang Hudyo, na bagamat pag tinitingnan siya ay walang kakaiba sa kanya. Nagugutom, napapagod, nagpapahinga, nasasaktan, nakaramdam ng takot. Hindi ba napakakaraniwan nga noon? Kailangan patatagin ni Jesus ang pananampalataya ng mga alagad at maging ang pananampalataya natin. Kaya makalipas ang mahigit 2,000 taon, pinagninilayan po pa rin natin ang pangyayaring ito sa bundok ng Tabor, na kung saan nasaksihan ni Simon Pedro at na magkapatid na Santiago at Juan. Bakit ito lang 3 alagad? Bakit hindi ang 12? Kasi ang 3 pong ito ay may mga pangunahing gagampan ng papel kalaunan sa pagpapatuloy ng misyon na iniatang ni Jesus. Alam natin na naging papel ni Simon Pedro. Siya ang unang leader at ang ating unang Santo Papa. Alam natin na si Santiago na kapatid ni Juan ang unang nagbuwis ng buhay sa 12 nung papugutan siya ng ulo at siya ang pinuno ng simbahan ng Jerusalem. At alam natin na si Juan Evangelista ang pinakahuli sa 14 na alagad na pumanaw at siya lang ang natatanging alagad na hindi dumanas ng martyrdom sapagkat namatay po siya sa katandaan. Subalit maraming mga alamat na nakapalibot sa kanyang kamatayan, lalo na nung sinabi ni Jesus minsan na, ano sa'yo kung gusto ko siyang manatili hanggang sa muli kong pagbabalik? Habang nag-uusap si Simon Pedro at si Jesus, tinanong niyang, paano tong isang ito? Tinutukoy si Juan. Ang sagot ni Jesus, ano sa'yo kung, conditional po yung sinabi na, hindi niya sinabing, mabubuhay siya, magpapatuloy ang kanyang buhay hanggang sa muli kong pagbabalik. Yun po ang paliwanag kung bakit yung 3 lang pong yun ang kasama. Bagamat ang iba pang mga alagad, may mga ginampanan po din silang papel at mahalaga rin pong papel ang kanilang ginampanan. At bakit pinagninilayan po natin ito hanggang ngayon? Kasi kung paano po pinalakas ang loob ng mga alagad, pinalalakas din po nito ang loob natin. Kasi katulad ng mga alagad, humaharap din po tayo sa iba't ibang pagsubok. Katulad ng mga alagad, pinanghihinaan din tayo ng pananampalataya kuminsan. Katulad ng mga alagad, natatakot din tayo. Katulad ng mga alagad, minsan gusto na nating umayaw, napapagod na tayo sa paggawa ng mabuti. Kasi gumawa ka na ng mabuti, hindi mabuti ang iginanti. Mabuti na ang ginawa mo, di ka pa pinaniwalaan. Mabuti na ang ginawa mo, ikaw pa ang pinutakti ng pag-uusig. Dapat po tayo magpatuloy sa pananampalataya mga kapatid, sapagkat ang ating sinusundan ay ang pinakamamahal na anak ng Ama, si Jesus. Tinig mismo ng Ama. Hindi lang narinig ni Jesus, kundi narinig ng 3 alagad. At maliban sa pag-confirm ng Ama na ito ang pinakamamahal niya, si Jesus, ang pinakamamahal niyang anak, kino-confirm din ng eksena ng pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor, na siya nga ang tagapagtupad sa kanya magaganap, matutupad, ang ipinangako ng mga propeta, ang binanggit ng mga propeta ng managdaang panahon, sa pamamagitan ng presensya ni Elias at ang mga nakasaad sa batas sa pamamagitan ng presensya ni Moises.
At sa atin po, tinuturuan po tayo nito maliban sa magtiwala sa Diyos, sapagkat si Jesus, ang anak ng Diyos, ang ikalawang persona na nag-iisang Diyos. Tinuturuan din po tayo nito na may bahagi po tayo, kasi tandaan, nilikha po tayo ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Hindi lang po yung ganun ang naging itsura ni Jesus, kasi inangkin niya yung anyo ng tao nung siya'y magkatawang tao mula sa pagiging salita. Maliban po doon, hindi pa po ang tao'y nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Hindi lang po yun yung panlabas na anyo. Ito rin po ay tumutukoy sa ating kakayanan o kapasidad. Ano man pong dilim ang kasuotan natin sa buhay na ito, ano man pong hirap ang maranasan natin, pwede po tayong magbagong anyo. Pwede po muli tayong lumakas. Pwede po ulit tayong mapuspos ng pag-asa, sapagkat ang liwanag ng Diyos ay sumasa atin. Bahagi po yan ng nilagay ng Diyos sa atin nung tayo ay likhain. Kaya hindi po imposible na ang mga masasama ay magbagong buhay. Hindi po imposible na ang nahirapan ng todo-todo, na halos lugmok na sa lupa sa hirap, ay makabangong muli. Hindi po dahil sa matatag at maabilidad at ang mga Filipino ay tawag nito, malakawayan na may resiliency na inaabuso na nga. Resilient pala kayo, sige, mahirapan kayo na mahirapan, gumulong kayo sa hirap. Hindi po yun. May kapasidad po ang bawat isa sa atin na tingnan. Magkaroon po tayo ng inventaryo. Meron tayong inventaryo sa ating mga sarili. Ang matutuklasan po natin yan, hindi mga mana, hindi mga investment, hindi mga kung ano. Mag-inventaryo tayo, makikita po natin mayroon tayong kapasidad na umibig. Mayroon po tayong kapasidad na gumawa ng mabuti. May kapasidad po tayong maglingkod. May kapasidad po tayong magtiis para sa ikagagaan ng sitwasyon ng iba. May kapasidad po tayong limutin ang sarili at sundan ng matapat si Jesus. May kapasidad po tayong magsimula muli pagkatapos ng hindi magandang pangyayari sa ating buhay. Siyempre, tulong ng pananampalataya at mga taong nasa paligid natin sa pangunguna ng ating pamilya. At dahil dyan, pwede po tayo magbagong anyo. Dahil mayroon pong bahagi ang Diyos sa atin. Hindi po tayo puro bituka. Hindi po tayo puro ngawa, bibig. Mayroon po tayong kaluluwa. At nandiyan po sa kaluluwa ang lakas. Naririyan po ang buhay ng Diyos. Kaya pag-asa po ang hatid nito sa atin, mga kapatid. Pag-asa po ang hatid sa atin ng pagbabagong anyo ni Jesus. At dagdag po itong lakas para ang hirap at takot na makakasuungan natin sa buhay na ito ay makayanan po natin. Pero tandaan, nakalilimot po ang tao. Nangyari po ito sa mga alagad. Dapat pinagkunan po nila ng katatagan yung nakita nilang eksena na pagpalitan yun ni Jesus, at yung tinig na narinig nila mula sa Ama, at yung presensya ni Moises at ni Elias na napakatagal ng panahon na pumanaw sa daigdig na ito. Bakit nakita nilang muli? At hindi po kayo nagtataka, mga kapanalig, paanong nakilala ng mga alagad na yun nga ay si Moises, na yun nga ay si Elias? Wala pa mga litrato noon. At lalong walang cellphone noon. At walang painting noon. Tandaan, mga kapatid, kung nasaan ang isa sa tatlong persona ng iisang Diyos, ang dalawang persona ay naroon din. Si Jesus na nagbagong anyo, ang Ama na narinig ang tinig, ang Espiritu Santo na nagbibigki sa Ama at sa Anak, hindi pa pwedeng wala ron. At yun ang nagturo sa kanila
nagbigay sa kanila ng karunungan upang makilala kung sino ito pong isa pa sa gawing kanan at kaliwa ni Jesus. Sapagkat ang Espiritu Santo, mga kapatid, ay nagbibigay ng karunungan, nagtuturo sa ating magmahal, nagtuturo sa atin na magkabuklod sa kapayapaan. Hindi nga ba? Yan ang kanyang mga regalo. At ang mga bunga naman nito ay pag-ibig, galak, kapayapaan, katatagan sa gitna ng hirap. Huwag po tayong matakot sa paglalakbay sa buhay na ito. Hindi tayo naglalakbay mag-isa. Kasama natin ang Diyos. Kaya nga, nung napasubasob ang tatlo, matapos nilang marinig yung tinig at may nakasisilaw na liwanag, nilapitan sila ni Jesus. Huwag kayong matakot. Yun din po ang mensahe niya araw-araw. Huwag tayong matakot. Minsan pag natatakot po tayo, iba na ang nagiging desisyon natin. Pag natakot tayo, ayaw na natin gawin yung mabuti. Pag natakot tayo, ayaw na natin lumabas ng bahay. Pag natakot tayo, pinagdududahan na natin ng iba. Pati yung mga taong wala namang ginawang masama sa atin, pinagdududahan na natin ang kanilang intensyon dahil sa takot. Kung may takot man po tayo na dapat alagaan at ingatan, ang takot na magkasala, ang takot na saktan natin ang mga tao nagmamahal sa atin at ang Diyos, ang takot na dumihan natin ang dangal ng ating pamilya, ang takot na hindi natin maisabuhay ang kalooban ng Diyos, ang takot na hindi tayo mapabilang sa kanyang maluwalhating kaharian sa pagtatapos ng ating buhay. Pero yung takot na, naku, baka maghirap kami. Dati ka na naman mahirap, kapatid. Bakit? Baka pumangit ako. Bakit maganda ka ba in the first place? Bakit ka matatakot? Baka kung anong sabihin nila. Bakit ka natatakutan lang sasabihin nila? Matakot tayo sa magiging paghukom ng Diyos. Kasi yung sasabihin ng tao, hindi tayo pwedeng dalhin ito sa impyerno, ni hindi rin tayo mapapalangit. Pag pinuri ba tayo ng buong bansa, mapapalangit na tayo? Hindi kaya. Matakot po tayo kapag negatibo tayo sa Diyos, ang kanyang pagtingin sa atin at ang hatol na kanyang igagawad. Muli, magkaroon tayo ng inventaryo sa ating kalooban, sa ating isip, sa buo nating pagkatao. May mga ilalabas po tayo dyan na kapasidad, na regalo, na kakayahan, na bigay ng Diyos upang huwag tayo manatiling nakasadlak sa dilim ng kasalanan at takot at kamatayan. Upang magsimula tayong magbagong anyo. Ang pagbabagong anyo, ito mga kapatid, hindi lang ito, glowing ka ngayon mukhang in love ka. Hindi po yung ganun. Nag-makeover ka, anong ginawa mo sa buhok mo? Hindi po yun ang pagbabagong anyo tinutukoy dito. Ito'y mula sa kailalimang bahagi ng ating pagkatao na kung saan may pag-ibig, may katarungan, may kapayapaan, mga tanda ng paghahari ng Diyos. Amen. Sama-sama po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagbagong anyo si Jesus habang siya'y nagdarasal. Nananalig sa bisa ng panalangin, idulog natin ang ating mga kahilingan
sa bukal ng lahat ng biyaya. Ama, mapasa amin ang kaharian mo. Ama, mapasa amin ang kaharian mo. Para sa simbahang panlahat, nawa ang mabuting asal ng kanyang mga miyembro ay maging bukal ng inspirasyon at kaliwanagan sa ibang tao. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin ang kaharian mo. Para sa Santo Papa at lahat ng pinunong relihiyoso, nawa magtagumpay sila sa pagtatanim sa puso ng bawat isa ng pagmamahal sa panalangin at pagsunod sa mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin ang kaharian mo. Para sa may malubhang sakit na halos matuksong mawalan na ng pag-asa, nawa makatagpo sila sa pagbabagong anyo ni Jesus ng lakas at pampasiglang kailangan nila upang ihanda ang kanilang sarili para sa kanilang pakikipagtakpo sa Kanya. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin ang kaharian mo. Para sa kabataang ang pakiramdam ay hindi sila nauunawaan ng kanilang mga magulang at guro. Nawa makita nila sa mga turo at halimbawa ni Jesus ang sagot sa kanilang pag-alala. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin ang kaharian mo. Para sa ating kura paroko at iba pang pari sa ating parokya, nawa gantimpalaan sila ng Panginoon sa kanilang pagkabukas palad sa pagtugon sa ating mga pangangailangan espiritual, sa paghahati ng banal na tinapay ng salita ng Diyos ng Eucharistia at iba pang sakramento. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin ang kaharian mo. Para sa ating pamayanan, nawa magpasalamat tayo at makipagtulungan sa paglilingkod ng ating kura paroko at kanyang mga katulong, at tayo naway maging kasiya-siya sa kanila. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin ang kaharian mo. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin ang kaharian mo. Panginoong Diyos, itulot mong malugod kaming makinig sa turo ng iyong nagbagong anyong anak, at ito'y isabuhay upang kami magalak sa kanyang presensya sa kaharian ng liwanag, kung saan siya nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak. Inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparam nawa sa sinag niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di na iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangambat takot na mga alagad sa magaganap sa krus. Dito'y inilahad niya sa kanyang sambayanan.
na magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagninibubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, 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 Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makalog na ito, upang para sa amay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad ng wiga, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahi, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kay sana mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko
na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin para sa mga pari. O Jesus, ipinapanalangin ko sa iyo ang matapat at maalab mong pari, ang mga lilo at nanlalamig mong pari, ang iyong mga paring napapagal dito at sa ibang-ibang lalo na iyong mga bansa, at sa kaduluduluhang bahagi ng daigdig, ang mga pari mong naharap sa matinding tukso at pagsubok, ang mga nangungulila at nag-iisa mong pari, ang iyong mga bata at may sakit na pari, ang mga kaluluwa sa purgatorio ng iyong mga pari. Higit sa lahat, ipinapanalangin ko sa iyo mga paring mahal sa akin, ang mga paring nagbinyag sa akin, ang mga paring nagpapakumpisal sa akin, ang mga paring nangunguna sa misa namin at nagbibigay sa akin ng iyong katawan at dugo sa banal na komunyon, ang mga paring nagturo at gumabay sa akin, at ang lahat ng paring pinagkakautangan ko ng loob. O Jesus, alalahanin at ilapit mo silang lahat sa iyong mahal na puso at lagi mo nawa silang pagpalain ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. San Juan Maria Vianney, patrono mo, panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa ikapagiging kalarawan ng niloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Panginoon At sumainyo rin. magsiyo po kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Itulot nawa ng makapangyarihang Diyos na kayo'y makabahagi sa pagbabagong anyo ni Kristo sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa kanyang mga turo. Amen. Tibayan nawa ng kanyang pagmamahal ang inyong pananampalataya upang magpunyagi kayo sa mabubuting gawa. Amen. Gabayan niya nawa kayo tungo sa kanya nang kayo'y makabahagi sa kanyang liwanag magpakailanman. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayo't makiisa sa pagbabagong anyo ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayon at ipahayag, kanyang pagkalinga tamang, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa buhay, pag-ibig. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.